Hallelujah. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kaniyang ama, ang anak na babae at ang kaniyang ina, ang manugang na babae at ang kaniyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kaniyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kaniyang buhay ay siyang mawawala nito, at ang nawawala ng kaniyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig sa malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo munang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay bahagi pa rin ito ng mga habilin ni Jesus para sa mga alagad na kanyang isinugo upang magmisyon. Kahapon po sa ating pagninilay, sinabi natin na ang misyon
hindi galing sa tao. Ang misyon galing sa Diyos. Si Jesus Nazareno ang nagsimula ng pagmimisyon. Kaya nga kahapon sa ating ebanghelyo, narinig natin na si Jesus mismo ang nagsugo sa kaniyang mga apostol. Isinugo ni Jesus Nazareno, dala-dalawa ang kaniyang mga apostol at hinabilinan pa ito na huwag magdala ng anumang bagay maliban sa panyapak na gagamitin nila sa kanilang paglalakbay. Kaya nga kung inyong mapapansin, si Jesus Nazareno din mismo ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga alagad at mga apostol na magpalayas ng mga demonyo. Nagbigay ng kapangyarihan upang sila ay magpagaling ng mga may sakit at may mga karamdaman. Kaya nga pagkatapos ng kamatayan ni Jesus Nazareno, anong ginawa ng mga apostol? Hindi sila nanatili sa Jerusalem. Pumunta sila sa iba't ibang bayan, bansa, at iba't ibang kontinente ng mundo. At ano ang nangyari sa kanila? Marami sa kanila naging martir. Ibinuwis ang kanilang buhay. Marami sa kanila nahirapan, inusig, hindi tinanggap ang pangangaral. Yung iba sa kanila, pinugutan ng ulo. Yung iba, pinatay habang nangangaral. Ganito ang pinagdaanan ng mga apostol at alagad ni Kristo. Kaya nga kahapon ang sinabi ko, paano ito nagawa ng mga apostol? Simple lamang, maliwanag kasi sa kanila ang kanilang misyon. At ang kanilang misyon, maglingkod sa Diyos. Ibigay ang kanilang buhay alang-alang sa pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Kaya naman nakakasiguro tayo na ang mga martir ng Diyos, ang gantimpala nila ay buhay na walang hanggan. Ang gantimpala ng kanilang kagitingan ay kaligtasan. At ganito rin ang paalala ni Jesus Nazareno sa atin sa araw na ito. Narinig natin, huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina. Ano pong ibig sabihin nito? Simple lang, maging sentro ng buhay natin ang Diyos. Uulitin ko po, maging sentro o pangunahing layunin ng buhay natin ang Panginoon. Kaya nga anong sabi ng Panginoon ni Jesus Nazareno? Darating ang panahon na tayo ay susubukin sa ating pananampalataya. Ano ang mas mahalaga sa iyo? Ang iyong kapangyarihan? Ang iyong kayamanan? Ang iyong katanyagan? O ang iyong pagmamahal sa Diyos? Kaya nga kahapon sa ating pagninilay, sinabi rin natin, para sa mga alagad ni Kristo sa nalalabing buhay nila, hindi na mahalaga sa kanila ang kumita ng pera. Hindi na mahalaga sa kanila ang magpayaman sa lupa. Hindi na mahalaga sa kanila ang kasikatan at katanyagan. Ang mahalaga sa kanila, ibigay ang kanilang sarili alang-alang sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Diyos. Kaya nga ang buhay nila ay buhay na punong-puno
ng saysay at kasaysayan, sapagkat ang buhay nila, Diyos ang naging sentro. Ang buhay nila, Diyos ang pangunahing layunin ng kanilang pag-iral. Kaya nga anong sabi sa unang pagbasa? Sabi ng Diyos, wala namang halaga sa akin ang dami ng mga handog na inyong susuguin. Kung ang puso't isip naman ninyo malayo sa akin, walang halaga iyon. Dahil ang nais ng Diyos ay kung ano ang laman ng ating puso. Marami sa atin nakalulungkot, magsisimba lang, magdarasal lamang dahil may hinihingi sa Diyos. Pagkatapos, pakinggan ng Diyos ang kanilang panalangin, babalik sa dating bisyo at masamang gawain. Nakalulungkot, minsan, kilala lang natin ang Diyos kung tayo'y may kailangan. Minsan, kumakatok lamang tayo sa kanyang pintuan kapag tayo'y nasa gitna ng pagsubok at mga alalahanin sa buhay. Kapag sinabi nating sentro ang Diyos ng ating buhay, mayroon man tayong hinihiling o wala, may kailangan man tayo sa Diyos o wala, dapat patuloy-tuloy ang ating paglilingkod at pagmamahal. Hindi dapat ito napuputol, sapagkat ang Diyos dapat ang nagbibigay kulay at kahulugan sa ating buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, magandang itanong po natin ngayon sa ating pagninilay. Sino ang sentro ng iyong buhay sa kasalukuyan? Sino at ano ang iyong pangunahing motibasyon sa pag-gising sa umaga? Kilala ba natin ang Diyos dahil tayo'y may kailangan sa Kanya? Naglilingkod ba tayo sa Diyos dahil tayo'y may hinihiling sa Kanya? O naglilingkod tayo sa Diyos dahil mahal natin Siya? Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.